Ilang dekada nang pinapatungan ng DPWH ang presyo ng construction materials kaya lumolobo ang gasto sa mga proyekto. Ayon po yan kay Secretary Vince Dizon. Iniutos na ng kalihim na sundan ang presyo sa merkado kaya posibleng makatipid ng 60 bilyong piso sa susunod na taon. At nakatutok si Maki Pulido. Sa bawat proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, gumagawa sila ng estimate sa presyo ng mga materyales at isa ito sa magiging batayan ng project cost o gagastusin para sa proyekto. Pero sa loob ng ilang dekada, mismong DPWH ang nagpapatong sa presyo ng mga construction materials, kaya't bloated o higit sa tamang presyo ang mga project cost. Ayon yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Dekada na ito. Madami ng DPWH Secretary ang dumaan, marami ng budget ng marami ng budget ng DPWH ang dumaan, dekada na, pero nandyan pa rin ang overpriced cost of materials. Sa Region 4B o Mimaropa halimbawa, batay sa pagsusuri ng DPWH, prenesyuhan ng DPWH ng higit 23,000 pesos per metric ton ang aspaltong wala pang 6,000 pesos sa merkado. Higit 1,400 pesos per cubic meter ang graba na 600 pesos. 1,500 ang buhanging 620 pesos per cubic meter. 50 pesos per kilo ang sheet pile na dapat ay 40 pesos lang. Ibang halaga ng patong sa iba pang rehiyon pero overpriced din. Ang average na patong, 50% sa aspalto, 32% sa graba at sa buhangin, 10% sa simento, 36% sa sheet pile na ginagamit sa mga flood control project at 32% sa steel bar. Pagka in-input na itong mga bagong presyo na to, dun sa proyektong yon, base sa dami ng simento, dami ng bakal, dami ng graba, dami ng aspalto, at gagamitin na itong mga bagong presyong to, yung budget na yun, automatic, bababa na yun. At makakatipid na kagad ng gobyerno doon. Inaasahang aabot sa 60 billion pesos ang matitipid ng gobyerno sa susunod na taon ngayong iniutos ng sundan ang market prices. Ang halagang yan makakapagpagawa ng dagdag na 1,600 kilometers na konkretong kalsada at 1,000 kilometers ng asphalt overlay. Sinusuri pa ng DPWH ang presyohan sa iba pang materyales tulad ng pintura na ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mga silid-aralan. Tansya ni Dizon, nasa 60 mga taga-DPWH, kontratista at ilang politikong sangkot sa mga maanumalyang flood control project ang magpapasko sa kulungan. We're very, very confident na kulong to mga to. Maraming magpapasko sa kulungan. Ang sabi nga po dapat, as soon as today, sana meron ng nakakulong. Kaso nga lang, we have a process to abide by. And these are things that we have to respect dahil part po yan ng due process. Yung mga karapatan po ng mga tao na sangkot po dito ay kailangan din galangin. But it's not to say that we are not hell-bent on getting them to prison if they are found guilty of the crimes charged. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.